Maraming salamat. Maraming salamat. Kagawad Ricky Bedayo. Parang ano to, parang rally. Mayroong mga dancers, may mga singers, kumpleto. Ang dami pang mga speeches. Maraming salamat po. Ito siguro ang pinakamagandang blessing at inauguration na nasaksihan ko sa 43 Coliseum na ating inaugurate. Talagang maganda sa ulit-ulitin rito sa Annex 35. Thank you so much, Kagawad Ricky Bedayo. Alam niyo si Kagawad Ricky Bedayo at siyempre ang ating barangay captain Jun Pirata. Ako'y nagpapasalamat sa kanila sapagkat silang dalawa ang siyang nagbigay ng suggestion sa akin na magpagawa ng ganitong proyekto dito sa Annex 35. Maraming salamat sa inyo sa pagkakataon inyong binigay sa akin. Kasi akala ko noong una, okay na kayo rito sa Annex 35 kasi nadadaanan ko marami yung napakalaki niyong covered court dun sa labas. Kaya sabi ko okay na, kaya gumagawa ako ng listahan, hindi ko sinasama ang Annex 35 until pinaliwanag sa akin ni Kapitan Pirata at ni Kagawad Bedayo na napakalaki ng Annex 35, mga 700 up to 900 homes. Eh sabi ko, 900 homes, eh merong mga lugar na 200 homes, 150 homes, binibigyan natin ng Coliseum yung pakayang 900 homes. Kaya maraming salamat sa inyo sa pagkakataon binigyan niyo sa akin. At binabati ko siyempre ang inyong pamunuan dito sa Annex 35 sa pamumuno ni Teniente Romy Baroga. Maraming salamat sa iyo, Romy. At 10 ng iba pang mga opisyal ng Annex 35. Kasama na itong Neighborhood Sports Club Officers sa pamumuno ni Engineer Arturo Ascutia. Maraming salamat sa inyong lahat. And of course, hindi lamang si Kapitan Pirata ang mabatiin ko pagdating sa barangay. Sapagkat itong barangay na ito ay talagang nagtutulungan. Binabati ko din iba pang mga kagawad ng barangay, Kagawad Joe Villar, Kagawad Bong Luna, Kagawad RC Bernardo, at ang inyong SK Chairman na si Ian Capulong. Salamat po sa pamunuan ng barangay. Binabati ko din ang ating Port State Elementary School Principal na si Rosalia Mori. Salamat po. At ako'y natutuwa na itong proyekto ito ay isi-share hindi lamang ng mga residente ng Annex 35, kundi ang inyong mga tenants dito sa Annex 35, ang Port State, ang F. Serrano Elementary School na siguro kung napasa nun na pinagmamalaki kong sabihin na halos lahat ng mga school buildings dyan sa F. Serrano Elementary School ay proyekto po ng inyong Congressman Roy Lugoles. Kaya ito na naman isa sa mga masasabi natin responsableng gobyerno project natin. Ito po ay galing sa inyo sapagkat ang pondo rito ay galing sa mga taxes na inyong binabayad. Hindi lamang yung mga direct taxes, kundi yung VAT na binabayad nyo. Pag bibili kayo ng sigarilyo, alak, grocery, merong VAT component parati yan. Yan ay pagbabalik sa inyo. Hindi po galing kay Goles yan, kundi galing sa inyo. Binabati ko din ang mga representante ng City Hall. Andito po si Konsehal Rico Goles. At sa harapan ninyo po, ako'y nagpapasalamat sa tatlong sektor. Sa mga tatlong sektor na ito ay hindi po kung hindi sila tumulong, ay hindi magagawa itong proyekto ito. Unang-una, ang ating pong Mayor, Jun Bernabe. Pasalamatan natin si Mayor Jun Bernabe sapagkat ito ay isang patunay na naman ng pagtutulungan ng Gobyerno Nasyonal na ako ang kinatawan at ang ating City Hall na ang namumuno ay si Mayor Jun Bernabe, kasama si Vice Mayor Gaston Bunting at lahat ng mga konsehal. Siyempre, namumuna dyan, number 1 Councilor, Rico Goles. At kanina, dito si Bong Benson. At pangalawang sektor, nabanggit ko na, yung pong barangay. Papasalamat ako sapagkat dito po sa barangay Don Bosco, napakadali pong magpatupad
ng mga proyekto dito sapagkat meron tayong isang kapitan kasama ang kanyang kagawad na talaga nagko-cooperate ng gusto. Gagawa tayo ng kalye, magpapasimento ng kalye, gagawa ng daycare, at gagawa ng Coliseum. Wala pong problema because I get the utmost and full cooperation from your barangay leadership under Kapitan Jun Pirata. Maraming salamat sa inyo. And of course, yung pong Homeowners Association, tuwing pupunta ako rito, nung ginagawa ito, saksi si Naromi dito at ang kanyang mga kasama, halos linggo-linggo ay dinadalaw ko ito. At tuwing pupunta ako rito, meron po mga kinatawan ng Homeowners Association, nandun, naka-standby doon sa tent. Andun sila, nakaabang sila, binabantayan yung nagtatrabaho dito. Yan ang tamang sistema. Kasi siyempre, ako po, hindi ako pwede magpunta araw-araw dito. Pinagkakatiwala ko yan sa mga miyembro ng Homeowners Association. Kayo dapat ang magbantay kung tama ang ginagawa ng contractor dito. Maraming salamat sa Romy at ang iyong mga ibang mga opisyal. Nagpapasalamat din ako sa mga nagbigay ng mga dance and song numbers. Pag meron po tayong rally sa mga darating na panahon, pwede ba kang maimbita? Pero baka masyadong mahal ang sige ninyo. Lalo na yung mga nakaitim na nakasuot ng parang mga tawag yan, belly dancers. Baka masyadong mahal ang sige, baka hindi natin makaya. At papasalamat din tayo sa Dr. Arcadio Santos National High School Band. Nandun po sila, parati silang kasama at nagpapasaya sa ating okasyon. At dito din po ang mga Paranaque Raiders Club of the Philippines, yung mga naka-violet. Sila ay nag-iikot-ikot kanina para ipalam na meron tayong importanteng okasyon dito. At meron tayong ati-atihan group mula naman sa Barangay San Antonio sa ilalim ng koordinasyon ni Kagawad Ray Siruano. Andun po si Kagawad Ray Siruano ng Barangay San Antonio. Sila ay nagtatambol, nag-iingay. Masaya kasi kung maingay pag ito meron okasyon. And of course, your very own, andito po ang pamunuan ng Congressional District Office, ang inyong kasama dito sa Barangay Don Bosco, si George Grady. At ang iba pa, andito din si Bill Margo. Ako, salamat po sa tulong ninyo. Ito ang tinatawag na a dream come true. Coliseum number 43. 43 na. Pinakamarami. Sabi nga sa akin ng Department of Public Works, pinakamarami ng covered court na naipagawa, hindi lamang sa Paranaque, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. At ngayon ay ginagaya ng mga ibang kongresista sa ibang probinsya. In fact, meron nagpasyal na rito na isang local official na isang malaking probinsya para tingnan yung ginagawa natin dito para tularan sa kanilang